May tanong po ako sa inyong lahat mga kabiyahe. Ano ang mangyayari kapag yung idol mo, inidol ka? Pusang gala, lupit yun. Yung idol mo lang siya, pero bumaliktad na, siya na umidol sa'yo. Nangyari po yan kasi dito po sa Esports World Cup 2025 sa qualifying event. Anyway, ang mga kasali po dito, mga bigatin, ayan po sila Magnus, Nakamura, Nepo, MBL, Duda, and guys, si Norderbeck, si Artemiev, Aleresa, pero si Fabiano Caruana at Wei. So sila pong 12 ay naghihintay na lang po sa Grand Finals. Ngayon, sa qualifying may 4 pa na kukunin at ang lumahok po sa qualifying event ay napakarami. Mahigit 100 at dahil doon nagkaroon sila ng talagang matinding elimination, nagkaroon po ng 4 na bracket yan. So yung bracket A, andun po yung idol natin na si Daniel Dubob. Ngayon, explain ko lang ng mabilisan ano ba yung style ng qualifier. So, ang qualifier po, bawat bracket, meron pong 7 rounds na gaganapin and yung top 4 mapupunta sa pinaka-knockout stage. So, top 4 po every bracket. So, may 4 na bracket, A, B, C, D. Tapos, lahat ng top 4 dyan, mapupunta sa knockout stage, 16 players. Alright? So, eto na. Si Dubob po ay natabla kay Lebon Aronia nung round number 3 at natalo kay Bidit nung round number 4. Pero okay lang yan kasi nakabawi siya. 2 sunod na panalo. Tinalo niya si Grandmaster Sushen. At eto na, last round. Very important match. Kasi ang score ni Dubob, 4.5 out of 6. Ngayon, ang magic number dito, 5.5. Pag 5.5 ka, most likely, pasok ka sa top 4. Kalaban niya po last round si Marc Maurici ng France. Itong batang Grandmaster na to, talaga nagpapakitang gilas ito. Maraming beses tumatalo na malalakas ng Grandmaster yan, including Hans Mokniman. And if I'm not mistaken, one time tinalo niya din po si Magnus sa Blitz event na torneo. Ngayon, ang time control po dito sa torneong ito ay 10 minutes, walang increment. So, esports ito, sa computer sila naglalaro pero magkaharap naman sila. Nasa isang lugar lang. So, yun po ang nangyayari. Anyway, puti po dito si Dubob. Ang tinira niya po ay D4 na sinagot naman ng D5. Pagka D5, C4, E6, Knight F3, Knight F6, and then G3, Dubob na yan eh. So, katalan. Yan yung tinuro niya kay Magnus panlaban kay Nepo noong World Championship, no? Kasi second po ni Magnus itong si Dubob. Anyway, nag-Bishop E7, mainline lang, Bishop G2, and then nag-castling, tapos castling lang din. Nag-A5 si Marc Maurici dito, na medyo kakaiba po yan, kasi ang common, kinakapture eh. Pero A5 lang, medyo nakakabigla na sinagot ni Dubob ng Knight to D2 lang. Pagka Knight D2, nag-A4, grabe naman yun. Umatake lang sa Getli na sinagot ni Dubob ng Queen to C2, and then Knight C6. After Knight C6, nag-rook sa D1 si Dubob na sinagot ng Bishop D7. Linya pa rin pala. And then ini-4 ni Dubob. Pagka E4, Knight B4, medyo mabilis silang tumira. Kailangan yun eh. Move number 11, nag-Queen B1, umiwas yung Reyna. At dito na po, tumira ng nobility si Marc Maurici. Kasi ang nangyari before, nag-C5 po yung black eh. Pero sa pagkakataong ito, kinapture niya po yung E4 na binawi, takes, and then nag-Bishop sa C6. After Bishop C6, nag-Queen to E2. And according sa engine evaluation, slightly better daw po ang puti. Anyway, tumira po ng Bishop F6, pinapressure niya po yung D4. Na hindi pinansin, nag-A3 lang hitting the knight na kinapture po yung kabayo, binawi, and then napaatras yung kabayo sa may C6. Pagka-atras sa C6, tinikman yan. Kinapture, and then Bishop E3, depensa lang po sa may D4. At ito daw po ay very equal as of the moment. Ang problema ni Idol Dubob, behind po siya ng mahigit 1 minuto. Kasi 7 minutes na lang siya, 8.5 pa. Ito pong si Marc. Ang tinira po dyan, Queen D7. Ngayon, kung titingnan nyo to sa unang tingin, actually, sasabihin nyo, di ba lamang dapat puti dyan kasi ang pangat ng pawn structure? Yes, pero magkakaroon kasi ng weakness sa may B2 ang puti. So, pagka Queen D7, tinira ng Rook D3, nag-Rook B8, ayan na, nag-Rook D1, and then nagpasingaw lang, nagtulak din sa kabilang side para hindi makapag-expand yan eh.
Anyway, nag-rook B7, pipilahan yung B2, nag-queen C2, nag-queen E8 na sinagot lang ng bishop sa may C1 para solid depensa sa B2, nag-rook B6 na lang. Hindi na tinuloy yung baterya. Saka hindi din makapag-baterya dahil may kain dito. Depensado na kasi yung B2 eh. Kaya ang ginawa po niya, nag-bishop doon, bumalik yung bishop, nag-C5, tinirahan lang ng bishop C3, balik lang natin ng konti mabilis lang, hindi pwedeng kainin, may takes doon. Kaya nag-bishop C3 lang, takes, capture, takes, at naku po, medyo okay pa nga doon ng konti ang ang item kasi may pressure dito sa may B2 no? Anyway, nag-rook B8 na nga at pinipressure po yung B2 na sinagot lang ng rook to D2. Abay, tagilid daw yan Pwede daw capturein pero hindi kinapture kasi nakakatakot, dalawang tore versus isang queen. Daw sinasabi ng engine, lamang po yung item doon ng konti, nakakatakot naman yun kasi dalawang tore kalaban isang queen Magulo pa yon. Kaya ang ginawa niya, nag-rook to B3 na lang, which is not so good. Dapat daw kinapture. Nakapagtulak ng pawn. And after tulak ng pawn, nag-E5. Ayaw talagang kainin yung B2, no? Tumakbo naman po yan sa may D5 na sinagot ng E4. Tuloy-tuloy yung tulak na tinirahan lang ng king move. Pagka king move, tinulak pa rin yung pawn, kinapture, rook takes, and then nag-C6 lang. Ayan medyo kumakaunter po dito si Dubov. Sabi po ng engine, very equal pagdating sa oras, tambak si Dubov. Nag-G6 lang po yan. Tumira po ng queen C4. Aba, para saan yung queen C4? Pressure dito siguro, no? Magtataka kayo dito, balik ko lang, no? Coach, ba't ayaw kainin to? Di ba libre? May rook E2 po kasi yan anong meron? Pag kinapture mo, takes, mangingisay ka na. Diba? Pwede nga ata rook takes. Rook takes, no? Ayan, rook. Queen E1 siguro. Mas maganda para pagkaangat mo may check. Ayan. Pero balik tayo doon. Kaya hindi tinikman. Ang ginawa is nag-queen C4 na nga. Para sa Queen C4, may konting hataw dito at the same time, depensado pa rin. Anyway, nag-rook lang po sa may E4 yan. Nag-queen naman po sa may D3 and then nag-king move. After king move, rook to D7. Ayan. So, sabi po ng engine dito, very equal pa rin. Pero, ang equal po ay not enough. Pero, ang tabla po ay not enough to qualify. Kasi 4.5 lang sila Kailangan mag 5.5 Pag natabla, 5 points lang, not enough. Anyway, ang ginawa po niya, nag-rook B3 hitting the queen na sinagot ni Dubov ng maladubog na tira. Boom! Rook takes pawn. Maladubog na tira yan. Kasi pag kinapture mo, takes dito. Pero, sabi ng engine, okay lang yan kasi kiking movean lang yan. So, pagka king move, atakado yung rina, atakado yung tore, napilitan po yan mag-queen to D5. And after queen to D5, nag-rook to E5. Talagang inaatake yung reyna at dito po may nag-iisang tira lang para makasurvive si Dubov. No? Kasi pag tumakbo ka dito, depending the rook, pwede nang kainin dahil hindi na po nakahang yung tore. Pero okay lang yan Save pa yan, may tirada pa, pero mas pinili ni Dubov na maging idol niya ako. Kasi in-apply niya yung paborito ko, may signature move. Walang ibang nakakagawa nito kundi ako lang po. Pagdating po sa totoong laban, ginawa niya po kasi yung tinatawag na sacrifice. Sabay resign. Tumira po siya ng queen D7. Di kinahan yung tore. Sabay resign. Sinacrifice yung tore, sabay resign. Ibalik lang natin. Ang tamang tira po kasi is rook E7. Ayun, check yan. Ngayon, pag kinapture mo yung queen, takes with a check king move, capture sa D5, maybe capture here as well. At ito po ay equal lang. Yan po dapat ang mangyayari. Equal pero ikaw medyo may pangulit, no? Pwede kang dumepensa. Pero ibalik lang natin kasi may tirada pong in between. Capture muna dito pero kicking move mo lang yan at pagka takes dito, tirahan mo ng rook D7. Ayan, magbabagsakan din yung mga pawn. Sabayan siguro dito, capture, takes. Ayan, ngayon mangyayari. Equal daw ito, pero may chance pa rin kahit papaano. Yun nga lang kasi walang time si Idol Dubov Minamadali niya. Wala kasing increment. Grabe si Idol Dubov.
Yung idol ko sa sacrifice, abay, in-idol na ako. Ginaya niya yung sacrifice style natin. Sacrifice sa very sign. At dahil doon nakakalungkot, hindi siya nag-qualified. Ito po yung nag-top 4 sa Group A. Pakita natin yung standing. Ayan po. So si Lebon Aronian, Alexei Sarana, si Mark Andrea Maurici, at si Jules Musard yung pumasok. Kasi nga, natalo si Dubob. Kung natalo si Dubob, isa siya dyan. So, hindi na tayo makakapanood ng mga Dubob na bakbakan. Si Dimitri Andikin nga, nalaglag din. Saka si Bitito. Ayan sila. Anyway, yan po yung nangyari sa Group A. Anong nangyari sa Group B? Tingnan po lahat natin ng Group A. Sa Group B naman po, ito po ang naging results. Ayan. Ang nag-champion si Bortnik. Papasok si Bortnik. Tapos si Isipenko ni Halsarin. And then Adli. Nalaglag sila Yakubawe. Sila Indik. Yung po yung mga malalakas eh. Okay, so yung top 4 yan sa Group B. Sa Group C, matindi yung Group C, lakas ng Group C. Sa Group C, nag-champion si Pragnananda. So, champion si Prag. Second, si Yu Yang Yi, si Sindarov, and then Anish Giri. Nalaglag si Andrew Tang, Victor Bologan, Vincent Kamer, tapos si Rachmanov. Yan. Rachmanov. Simple pero rock yan si Rachmanov eh. Sa Group D naman, etong pinaka-inabangan ko talaga. Sa Group D qualifying, andyan po si Grandmaster Hans-Mok Niemann, si Dennis Lasabik, si Grishuk, si Basim Amin. Nalaglag si Bolodar Morsin, no? Nalaglag. Si Anton David Guijaro, laglag din. At syempre, hindi tayo matatapos ng hindi tinitingnan yung mga nangyayari kay Hans-Mok Niemann. Ayan, no? Exciting po yung naging laban niya sa round number 5 with Dennis Lasabik. Nanalo siya, pero tingnan nyo kung paano niya tinalo yan. Ito po yung nangyari kung paano niya tinalo. Pakita ko lang yung laro, no? Medyo bibilisan ko lang. So, E4, E5 po, no? So, tamang development lang. Ayan, okay. Tapos, dito, medyo nagkapalit-palit. Alright. Medyo nakuha ni Niemann na konti yung gitna. Medyo umoke siya. Nasira niya pa pawn structure. Okay. And then, napunta po sila sa endgame na slightly better for Niemann dahil sa pawn structure na isolated. Anyway, nagpalit-palit. Okay. Magaling din to si Dennis Lasabik eh. Tingnan nyo, rook endgame. Pero medyo lamang sa pawn structure si Niemann. At ang tindi niyan, lamang siya ng mahigit 2 minuto sa oras. So, kining mo ban lang, tinulak. Okay, tulak. Nag-i-improve sa kabilang side at tinulak. Ito, Niemann played number 1 engine move dito na medyo mabibigla. Kasi commonly kakainin yan. No? Para pagka-takes kicking mo ba na ganon. Pero mas pinili niya pong isara. Number 1 engine move yun. Ngayon, bakit nakakatakot? May ganito. Makakapasok. Pero lahat po yan ay calculated ni Niemann. Kasi may B4 pala. At pag B4 chumek, tumakbo lang. Diba? May pressure din dito. At yun na nga nangyari. Kinapture, takes, and then kinapture, takes. Gumanon, kinapture, linapitan. Nagpa 1 pawn down pa si Niemann pero babagsak din yung 1 pawn. Ito po ay very equal. Very equal. Move 41 na sila pero lamang si Niemann sa oras na may 1 minuto pa rin. Nag-check. Ayan. Okay. Umatras at nagpabalik-balik yan. Nagpabalik-balik. At ano ang ginagawa ni Niemann? Ba't pabalik-balik siya? Pabalik-balik pero iba-iba yung posisyon. Tingnan nyo, less than a minute na lang si Dennis Lasabik. So, ganyan. Nag-sacrifice at ayun, medyo blunder pa doon. Balik nga natin. Anong tamang tira? King H8. Grabe naman yun. 39 seconds ka nang. Hindi mo ito makikita. Blunder po ito simply because rook takes C5, capture, king move, capture, lapit, capture, and then king E3 is enough to win. Natakot lang si Niemann kasi may king G4 pero hindi panalo yun. King G4, king E4 lang capture, mag F5 ka lang daw eh. Pagpunta mo dito, king E5. Interesting kasi ito sa bayan eh. Ayan medyo mahaba yung i-analyze mo pero ano yan, enough to win yan. Di ba enough to win kasi talagang promote. Hindi mo mababantayan. Kaso, walang time to analyze. Kaya ang ginawa ni Niemann, ginanon niya lang yan eh.
O, pagka ganun niya, tinulak. Tapos, eto, drawish pa rin po ito. Pero tingnan nyo, dadahan-dahaning grind miniman. At ayan na nga, nag-winning na bigla. Check. Oh, di ba? Blunder pa daw yun. Ang tamang tira daw is pagka king F6, rook B6 takbo, is F6 agad. F6 daw agad. Ang tamang tira. Bakit? Halos similar. B3, king G5. Ayun. Oo nga, ano. Pag ka dito, may ganun. Tapos check. Oh, ayun. Anyway. Kinapture kasi check. Ayun, umilalim, nakalapit. Oh, ayan. Napilitan ka ibigay yung pawn. And ito po ay equal pa rin. Kaso 15 seconds na lang si Dennis. Sasabik, tingnan nyo gagawin ni Niman, ha. Ayan, no. Wala kasing increment ito, eh. I-clinag down niya talaga, eh. Ayan, 8 seconds. 5 seconds on the clock. Oops, drawish pa rin yan. Ibinigay yung pawn. Ayun, tatabla, pero ayun, tingnan nyo, nag-blunder na dito. Pagka king move kasi, ang tamang tira dyan is rook F1 para matabla. Ayan, yan ang panabla dyan, eh. Rook F1 or even check. Pagka check dito, takbo ka lang sa kabilang side. Tabla to, eh. Short side, dito ka mag-i-stay. Ganyan mo mangyayari. Check dito, ganun. Okay, and then rook A1. Nasa short side ka kasi. Wala kasing tatagusan dun. Wala nang hanggang dito lang, eh. So, paano siya matatabla, coach? Parang naka-lucena yung king. Hindi, may rook A7 yan, eh. At dito, hindi ka makagawa ng improvement. Punta ka dito, king G6. Siyempre, itutulak mo, babantayan mo, may check doon. Pag tinulak mo, makakain, di ba? So, pag pumunta ka naman dito, check lang ng check. Check lang po ng check. Walang tigil. And every time na lalayo yung king mo, let's say lumayo ka dito, king G6, pagsak yung pawn. Pag umilalim ka naman, dito, thinking na sa kakatutulak, king G6. Hindi ka na makacheck kasi, nasa short side, eh. Hindi ka na makacheck. Hindi mo naman maitulak. Kala mo, merong ganito, check. May harang na, eh. Tabla. Pero walang oras, kaya dinali niya sa tie. Ngayon, yung isang laro niya po kay Morsar Bulidin, kakaiba din. Ang galing ni Morsar dito, promise. Pero natalo. Yung magaling pero natalo. Ayan, ha. London yung tinira, pero tingnan yung gagawin ni Morsar, ha. Pang! Sacrifice. Brilliant move. Takes. Pang! Tama lahat ng tira, guys. Diba? Lahat yan tama. Dito pa, nabilib pa ako sa isang tira niya dito. Blunder daw, pero okay pa rin. Boom! Pusang galaw. Kain lang yung Rino. Pag kinapture mo kasi yan ng pawn, capture, mabubukas. May capture doon, may capture pa dito. Dalawang brilliant move. Kaya napilitan mapalit na ganyan. Ito daw slightly better kay White, no? Pero tingnan nyo naman yung gagawin ni Niman. Ayan. So, mababa oras sila pareho. Parang less than 3 minutes. Less than 3 minutes. Okay. Dalawang kabayo. Medyo equal na daw. Iikot-ikutan siya ni Niman, no? Nakapitas ng isa. Wala. Dadahan-dahanin siya, eh. Walang hirap kalaban ng Yoka Baby kapag time pressure. Less than a minute. Inikot-ikutan lang siya ng Yoka Baby. Pumitas na naman. Alright. Grabe, sinakripasan pa. Ubus. Nagkapanikad, eh. Ayan, ubusin siya, eh. Ubusin siya, Tapos may kain pa doon, no? Grabe. At dahil doon, panalo si Nima. Last round, tinabla niya na lang. At yun na nga po ang standing ng torneo. Champion si Niman. Sunod pa rin si Dennis Lasabik. Aba, isa lang talo niya, Talo lang siya kay Hansmock, pero tinalo niya yung mga ibang sumusunod. Si Grishuk, anong nangyari kay Grishuk? Natalo kay Basim Amin. Pero, parang nakaswerte pa siya sa pairing. Dahil natalo siya kay Basim Amin, hindi niya nakalaban si Lasabik o si Hansmock Niman. Nag-qualified siya easily. Kasi ang mga kalaban niya mababa rating. Okay, kailangan din ng konting buenas dito, eh. Eto si Basim Amin, malakas yung mga nakalaban niya, no? Talo siya. Nakalaban niya lahat, deserve. Anyway, part po talaga na to na yun. Minsan swertihan din sa pairing pag lalong ganito, eh. So, abangan po natin, mamayang gabi po, yung laban para po sa knockout bracket. So, hindi ako makakapag-live dahil may pupuntahan kami nila misis, may church camp kami.
3 days kami doon. Though gagawa pa din ako ng video, dadaling ko yung laptop ko para makagawa po ng video review. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.